morning, mga kumaring Marites. Nakaligo na naman ako, happy Sunday. Pero hindi ako makakapagsimba kasi sasamahan ko magpahilot si ate ko. Si Tantan kasi iyak daw na iyak kagabi. So ipapahilot namin kasi feeling niya merong parsyang pilay. Kasi napacheck up na lahat-lahat. So ayun, ipapacheck up namin. Sasamahan ko na lang sila kasi exacto day off ni ate ko ngayon. And then, happy birthday nga pala sa kapatid kong si Lord. Ayan, happy birthday sa'yo. Birthday niya ngayon, tapos bukas naman sa ate ko Jessica, magkasunod lang sila. Pero iba yung edad nila. Magkasunod lang talaga sila ng birthday. February 11 and 12. So ayun, hindi ko alam pa anong ganap ng birthday ni ate ko Jessica bukas. Kasi sabi niya, lulutuan ko na lang daw siya. Tapos ipapak-lunch ko, punta ko sa store nila. Siyempre, alam mo na, ipasok siya. Eh ngayon, kailangan kong samahan siya ngayon. Tapos, sa Monday din kasi, schedule ko din si Papa. Di ba naalala niyo yung sinabi ko sa inyo na ipapa-schedule ko siya. Pero hindi ako natuloy nun kasi diretso yung busy ko. So, ayun, samahan niyo po ako. Lalakarin ko na lang yung doon palabas. Dadaanan na lang nila ako. Bago ako pala umalis kanina, ayan, bumili muna ako nitong almusal namin nila Papa. Gusto ko kasing makatikim ng daing na naman. Kasi alam mo na, tagal ko na rin hindi nakatikim. Kaya ayan, umuwi ako, niluto ko na din siya agad. So ito, dilis siya. Tapos, daing na tilapia. Tapos, may binili akong kangkong at okra. At ito, nire-ready ko na rin yung pagprituhan ko ng aking daing. So, ito na nga, luto na. Kasi nagmandali nga lang ako kasi nga, mag-aalmusal kami. Bago kasi ako maalis, kailangan meron akong nakakain. Okay lang sana kung wala akong lakad. So, ayan. Ang sarap, grabe, nakakagutom. Lalo may sibuyas, kamatis, ganun. Ayan, so tapos na kaming kumain. Si Papa ko naman, ewan ko ba niyan, parang walang katapusang gutom. Habang nanonood sila ng misa sa TV. Siyempre si Papa kasi hindi siya nasama pag nagsisimba ako. Ngayon hindi ako nakapagsimba. So lagi yan si Papa. So ayan, bago ako malis, tinignan ko muna kung may pagkain si Papa. Meron pa nga, ayan, meron pa dyang adobo. And then, niready ko rin na itong pagkain ng mga pusa ko kasi naubusan din sila. So nilagay ko lang muna siya sa lagayan nila. Cute na lagayan yan, no? Pero dati lagayan yan ng candies. Andito na ako nag-aabang kila ate ko Jessica kasi sabi ko, abangan ko na lang sila kaysa mag-antay pa ako doon and then dadaanan pa ako. Kawawa naman dahil nga ipapahilot namin si Tantan. Ayan, nakasama ko na sila Tantan. So, tignan mo naman kakaibang hinihilot. Tumatawa. Samantalang pag akong hinihilot, grabe ang sakit. Guro nakikiliti. Pero kakaiba nga siyang bata. So, ayan, mayroon talaga siyang pilay. So, kawawang batang ere. Ayan, pauwi na rin po kami dahil nga sinamahan ko sila para makadiretso na rin ako doon sa kanila dahil mag-aalaga ako ng bata. Bago ako umuwi kay Papa. Andito na kami ulit. Ayan, kasama ko siya ulit. Every Sunday. So, sinamahan ko siyang mapahilot sa dahil ang sabi nung nanghihilot, may pilay talaga siya. So, yun, buti na okay na. Kasi daw kagabi, sabi ate ko, may daw nakatulog. Ayun, napaiyak ang Martes ninyo. Kasi, anong tawag dito? Siyempre, isa pagod sa trabaho. Kasi nag-alaga ng baby niya pag umaga. Si yung biyanan niya. Kaya, ayun. Sa gabi, siyempre, duty din siya. Siyempre, hindi mo maiwasan yung pagod. Kaya, ayun. O, diba? Kaya pahinga muna. Tapos kung kumain na rin ako. Maraming gutom ko. Naubos ko yung adobong puset. Mamaya-maya din, pahinga lang siya. Magluluto ng sopa sa ate ko JJ. Merienda siguro. Tapos, mamaya uwi na din ako. Kasi wala kasama si Papa. Ayan, so gising na ang Marites ninyo. Pinatulog ko yan kanina eh. So, ito na yung finished product ng terrace ni ate ko. Ang laki parang sala lang niya. Hindi pa to tapos. Lalagyan pa to ng tiles, poplo. Gumawa ng mahablang kasi ate ko. Ano yan? Cheese? Bayan o mahablang ka lang? Mahablang ka. Tapos yung bata doon, ngayon na. Tantan. So ito na yung wish ni Papa kasi nag-message, sabi niya, pili ka nga ng mang inasal. So ako naman, binilhan ko. So ito, nakakain na kaming dalawa. Sarap na sarap siya eh. Cravings na cravings yan. Buntis yan pa. Charis. Lagi yan nanonood ng vlog ko eh. So, meron itong ang masarap dito yung kalamansi, yung toyo, na sausawan with sili. Sinong gustong kumain yan. Tapos,
Ito, yung oil niya, ito yung masarap siya sa kanin. Alam mo yung pa-java rice, ganun. Pero ako lang ang kumain niya. Sabi ko gusto mo, sabi ko kay Papa. Pero hindi ko siya kasi ayaw kong kumain siya ng ganyan. Alam niyo na, kahit na yan, ako na lang. So, yung dalawa yan, tinago ko yung isa para pag gusto kong mag-ulam ng ganyan kahit hindi manok ang ulam mo. Kahit isda lang or nilagang ang sarap yan. So, kain po tayo. Grabe, yung sarap kumain. Alam mo yung nakailang rice ako dito. Pero carry lang kasi hindi naman ako nananaba. Ewan ko na lang talaga. Nakailang kain na ako dyan ng bongga. Hello po, good evening po. Ayan, so kauwi ko lang and then yun nga, katapos din namin mag-dinner ni Papa. Si Bunso wala pa kasi ang schedule ng pasok niya is 9 to 6. So mamaya ko yan darating. So kumain kami ni Papa almost 5:30. Kasi pag dinner, ganun talaga kami kumakain. Maaga, ganun din naman same lang nung doon kami sa Aswal. Kaya, ayun. And then, nung nakapag, na kasi nga, nag-message siya na mag-inasal nga, mag-inasal. Siyempre, malapit lang naman dito. So, bumili na lang ako bago ako bumili. Para And then, saka manok naman yun inihaw na manok. Mas okay nga yung mga ganun inuulam ni Papa. Inihaw, nilagang manok, yung mga steam na manok, ganun. Tapos, ang tawag dito, si Bunso dinarahan na lang namin. Siyempre, late nga umuwi. Ewan ko yung magigis. Bukas kasi Monday, day off niya. So, ilang araw na rin siyang nag-duty. So, tingnan nyo, di ba? Buti nga may trabaho na siya, kaya ayun. So, sinabihan ko rin siya, pag may trabaho na, alam mo na, siyempre, share din, di ba? Hindi yung puro kami. Charis, nagreklamo. Inubliga. Pero siyempre, di ba? Kasi siyempre, alam nyo na, may bago kami ngayon, kaya kailangan tulong-tulong, dahil team kami, tulong-tulong, no? Kasi syempre, may mga asawa na rin yung iba kong kapatid. Hello, may asawa na rin ako. May asawa na rin sa Trope. Pero diba, tuloy pa rin. Kaya, ayun. So, sabi ko sa kanya, so, hindi ba siya mimik? Piling ko nag-yes siya. I don't know. And then, share nga pala ako sa inyo. Good news. Kasi, matagal lang din namin inaantay ito. Pero dati, syempre, hindi man ganun kadali. And then, tawag dito, may nagtatanong pa rin po kasi kung ano ang trabaho ng asawa ko. Babasa ko pa rin sa comment kung ano bang work ng asawa ko, nasa bang asawa ko, hindi ba't di ko siya kasama, di ba? Kaya, kasi di ba hindi ko siya na-vlog lately, last December, hindi ko siya na-vlog talaga kasi talagang busy kami. Kaya, sabi ko, ito na lang. Yung na yun, yung mga nagtanong, siguro mga bago pa lang sa channel ko, o bago pa lang talaga sila nanood, kasi bakit nasa ang asawa ko. Mayroong pang nag-comment na, tibo ka ba? Hindi po ko tibo. May asawa po ako, no? Ayun. So, hindi ko sasagutin yun. Kasi, siguro dahil salita ko, yung style ko, siguro yung pananamit ko, doon yung po ba nakikita na para akong matibo. Wala namang masama doon, tibo, ba, lesbian, ano ba yun? Ano nang tawag sa mga, sa, ako lang ba yung, nasa, ko siya hindi ko siya mabanggit. Basta yung mga ganun na diba? So, wala mang masama doon. Pero, explain ko lang po na hindi po ako tibo, no? Hindi po ako tomboy. Ayan. So, siguro sa pagsalita ko or what, or something like that. Nakita ko lang kasi Tapos, ayun nga, sabi ko yung, may asawa po ako, sabi ko, nag-comment ako dun Pero, syempre, share ko na rin to para alam nyo na, hindi nyo lang nakikita kasi nga, hindi nyo siya na. Pero kung nanonood talaga kayo sa mga vlogs ko lately, andun yung asawa ko, andun din yung kinasal kami, no? Stock din pag may time. Charis. Tapos, ayun nga yung tawag dito, humaba na naman. So, i-share ko lang nga yung sinasabi ko sa inyo na ang trabaho ng asawa ko. Alam ko sa mga dating nanonood is napanood na to. So, ulitin po ulit ngayon, yung trabaho ng asawa ko is men in uniform po. So, hulaan nyo na lang po kung ano. Feeling ko alam nyo na. Yung iba dito. So, okay lang. Kasi pwede ka naman sabihin na, yun na, di ba na lang sabihin na? Yun na lang, sabihin mo ng ganun. Pero, syempre, di ba, maraming men in uniform. So, iba yun. Di ba? Kaya, yun. So, nasagot ko na pa yung question nyo, no? So, yun. Tapos, ang tawag dito, so, yung sasabi ko, inaantay namin, hindi naman din po ako buntis. Inaantay din namin talaga yung mas good news talaga yun ang bongga-bongga. So, gugustuhin ko rin naman talaga yun, no? Pero, hindi po, kasi syempre,
baka nag-iisip na kayo, baka buntis, hindi nyo na itutuloy, charis. Hindi naman. So, yung good news po is, yung asawa ko, actually last year pa to, ngayon ko lang gustong i-share sa inyo, ayan, ay na-promote po. Tumaas yung kanyang rank ko. Pero hindi magano'ng kataas-asan, no? Meron siyang, meron din siyang kuya, pero mas mataas talaga sa kanya. Kasi yung kuya niya is nag-aral talaga sa, yung asawa ko kasi, training siya. So, ganon. Kaya, parang may mas mataas yung yung kuya niya. Pero siya, yung asawa ko, hindi. Pero, thankful and grateful po kami kung ano yung narating niya ngayon. So, na-promote po siya. Hindi ko na rin siya sasabihin kung ano yung promote, niya, ano bang, sa kanya, ano yung tinaas niya. Hindi naman siya sobrang taas-taas, basta at least, na-promote siya, no? So, matagal na din sa amin antay yun, no? Nagtitake siya ng exam. Nagtitake siya exam, parang 3 beses. I think, 2 beses siyang na-fail doon. Pero syempre, di ba nga, marami ding mga gusto talagang magpataas ang pataas. So, kahit na gano'n, di ba, napasok na asawa ko. November yun, then, yung November na yun, birthday rin niya yun, so sakto. And then, meron pa, noong December, parang, yung last year ata, yun yung parang year ng asawa ko. Why? Kasi, nag-birthday siya, na-promote siya, tapos, hindi din namin akalain na nanalo siya sa raffle. So, alam mo yun, yung parang sunod-sunod yung swerte niya. Tayo naman mga tao is, lahat naman tayo swerte, walang malas na tao. Huwag natin sabihin yun. Kasi, syempre, sabi ka, malas ka. Alam nyo ba, naisip na ano pa yan dati na, malas ba ako? Kasi, sa totoo lang, sige, sabihin ko na nga, sa totoo lang, meron akong, alam mo na, bakit ko lang sa vlog ko eh. Hindi ko lang matandaan kung anong yun. So, sa totoo lang, meron ako nitong balat. Kung tutubang sa puwet ba or what. Kasi parang balat dito, hindi na papakita sa inyo. Nakapakita ko paano. Dito sa may bantang parang bewang. Pero sa puwet, ang balat dyan, basta, ayun, sabi ko, feeling ko, kasi di ba, pag may balat sa puwet, malas daw. Ito ba yun? Hindi naman. Di ba ang totoo, Charissa? Talagang sadya lang siguro ngayon na hindi ko rin talaga araw, hindi ko rin talaga, alam mo na, darating yung sabi nga nila, di ba? In God's will, in God's perfect time. Di ba? So, naniniwala ako doon. Ay, sabi ko, wow, bumungga kasi, yun nga, gusto ko siyang i-share na sa inyo. Pero, nagkataon lang na yung mga time na yun is nag-busy. And then, naisip ko din na, gusto ko lang din share sa inyo kasi nangyari na. Nahilang ko kasi panood, sabi doon, dapat hindi share yung mga, alam mo na yung hindi pa nangyayari, hindi pa dumarating, ganun. Kasi may possibilities na pwedeng may mainggit, pwedeng may manira, pwedeng mga, alam mo yung hindi matutuloy, as in, naniniwala ako doon. Kasi, alam mo yung example, like, si Bunso, sabi diba, alam mo yan, sabi niya, mag-abroad siya, pero hindi siya natuloy, kasi, naibo-voice out, naisasabi, ganun-ganon. So, parang, oo nga, dapat yung mga hindi lahat dapat i-share. Diba? Dapat pag nag-share ka, is tapos na. At least, diba, na-share mo na. Wala na nga hadlang. Wala na magsasabi na, hindi matutuloy. Ganon, diba? Pero, sabi ko naman, syempre, yung mga lang, kaya ipa-private yung mga yung hindi pa tapos. Like, you know, so, sabi din na ate ko, Faye, na, tama naman yun. Kasi yun nga, napanood ko yun. Hindi naman forget private, hindi naman tinatago. Diba? Kasi meron yung privacy nga, pero may tinatago. Oh, charis! Kaya yun. And then, yun na rin, sabi ko, at least yun nga. Ito, share ko sa inyo, kasi tapos na. And then, alam mo yun, thankful ako kasi meron akong asawa. Proud ako sa asawa ko ngayon, eh. Alam mo yun. Kasi narating niya yung ganyan. And then, ayun, iwan ko lang nito, year, kung mag-schooling siya, ganun. Kasi may break sila eh. So, by think April ang uwi ng asawa ko. Hindi ko pa alam ang day. Ayan, so makakasama ko na naman siya. Ayun, so sana wala pa akong trabaho. Wala pa nga akong trabaho ngayon. Pero kung may trabaho na ako, okay lang kasi alam mo naman, di ba? Hindi porket may trabaho na kayo. Stop ako si uwi ang asawa ko. Hindi naman. So, alam na natin yan. Kaya, kung may trabaho na ako, nauuwian ko naman siya, gano'n. Diba? Si ate ko, Faye, feeling ko din sa April din yan, parang magsasabay. Kasi every uwi ng dalawang yan, nagsasabay-sabay minsan, o minsan nauna si ate ko, minsan nauna yung asawa ko. So, ayun. Tapos, yun lang, thankful na ako kasi, alam mo yun, yung mga hiling ng asawa ko is kayo na natupad.
na kahit ang dami niyang struggle noon, ang dami niyang iniisip noon, kasi alam niyo na, ang trabaho talaga nila is hindi ganun kadali din. Kaya pinagpipray ko palagi ang asawa ko na sana lagi siyang safe, healthy. Lagi mo healthy yung asawa ko, matakaw yan. Cheers. Huwag yung matakaw, healthy. Hindi, yung asawa ko kasi, hindi ko pa yan na ano na, masakit yung ganito ko, masakit yung ganyan ko. Hindi ko siya na nung nagreklamo, na may sakit siya. Siguro kinikim lang niya yun, kasi feeling ko kung sasabihin niya, mas iisipin niya pa yung iisipin ko na, baka iisip ito, lalo malayo ako, di ba? Well, ano talaga natin may mga asawa yun, lalo malayo siya. Sa isang taon naman, 3 beses siya umuwi, okay na sa akin yun. Kahit hindi siya palaging nauwi. Pagpapabot din ako dun sa palagi sana, pero hindi yun mangyayari. Dahil yun nga, di ba, ang men in uniform, ang paa nila is nakabaon na sa lupa yung isang paa nila. So, parang priority ka na lang, pangalawa ka na lang. Kasi syempre, una nila na pang-asawa. So, okay, rebel lang. Kasi ako nasanay naman ako nung simula nang mag-boyfriend at girlfriend kami. Sanay na ako. Dahil na nag-asawa na kami, ready na ako. Kasi kaya nga kami nag-asawa, di ba? Kasi pinag-isipan ko ninyo, hindi po mag-aasawa ako. Kaya ko ba to? Kaya ko ba i-handle to? Na hindi ko alam kung sure ba na uuwi siya na safe, ganun. Pero ayun ko yung iniisip niyo. Kasi sabi ko, pinasok ko to, kakayanin ko to. So, ayun. Gusto ko lang i-congrats yung asawa ko kasi alam niya na. Ayun ang good news na gusto kong i-share sa inyo na tapos na. Kasi, syempre, di ba naman, sino ba naman ang asawang gustong marating yun? Di ba? So, sa akin, alam ko delay pa yun. Alam ko may plan pa si Lord. Ayan, kung ano kaya yung sa akin na mangyayari, magtatrabaho ba ako, magkakaroon ba ako ng baby, pinagpipray ko lahat yun, kasi alam ko darating yun. Naniniwala ako dun. Dahil, kay God, walang imposible. Ayan, so, pinagpray ko palagi din siya, as ang asawa ko, pag nag-take siya ng exam, nag-take siya ng mga ganong part, sabi ko sana makapasok siya. And then, ayun na, birthday siya, pumasok siya, nakapasok siya, and then, ayun, nanalo din siya ng raffle. Alam niyo yun? So, nakaka-proud, nakaka-bless. Kaya, huwag tayong, parang, tayo is magpasensya lang tayo, ganun. Mag-antay, dahil darating at darating yan. Hindi man ngayon, hindi man bukas, o sa susunod. Alam ko, balang araw, masasabi nyo rin, ay wow, thank you Lord. Kasi, ito yung good news. Ito yung bless na ibinigay mo para sa amin. Ganon. Lagi mong iisipin na magpasalamat kay Lord araw-araw kasi araw-araw na nabubuhay tayo, diba? Is pasasalamat na yun, malaking pasasalamat. So, ayun lang naman ang chika ko for today's video. And then, mahaba-haba na naman. Kaya, ayun, thank you sa panonood. Huwag niyo pong kalimutan i-like, share, and subscribe, and hit na the notification bell para ma-notify kayo kung ako'y mag-upload ng aking vlog. Maraming salamat po. God bless!